Ma'am Arlene, gano'n na po katagal na seaman po yung kapatid ninyo? Bago lang po siya, ma'am. Bali pang ngatlong sampa lang po niya ngayon sa barko. Pangatlong sampa. So, ibig Pero sabihin, first more or less, international po. first international Opo. niya ito. For Na- 10 months contract lang po. Oo, kasi kailangan yan sila bumaba talaga para makapagbakasyon. Ano? Ang nabalitaan na lang ninyo, ang dumating na lang sa inyo na balita ay pumanaw na. Hindi po. Nasa hospital pa lang po. Nadala pa sa ospital. Okay, saang ospital ito nadala? Ang alam lang po namin, ma'am, sa Spain lang po. Yun lang po yung sabi. Okay. Ang kanyang agency ay ang Marlow Navigation Philippines. Tama po. ba? Okay. So, ilang buwan na siya na nakasampa dito sa barkong 5 months na po, ma'am. 5 months. Opo. Meron ba siyang iniinda na sakit at the time? Meron ba siyang sa kanyang mga tawag sa pamilya, sa inyo? Wala, ma'am. Meron lang siyang mga kino-concerns dun sa kasamahan nga po niya sa barko. Concerns? Anong klaseng concerns? Like, halimbawa po, yun nga, ma'am, yung OS kasi siya, ma'am, di ba po? Bagong ibig sabihin seaman nun? lang po, ordinary seaman. Okay. So, normally Kumbaga po. walang ranggo. Opo. Ganon. Okay. So, na-mention lang niya, ma'am, na yun nga, yung trabaho po ng pang-AB, pag umayaw yung AB, pinapasa Papasa sa sa kanila. OS. Okay. Pero siya po, sa kanya kasi is, hindi naman daw niya yung trabaho, so hindi siya gumagawa, ma'am. So, and Kasi then, wala sa kontrata. opo, wala daw po sa pinirmahan niya. And then po, may mga concerns po siya na, yun nga po, ma'am, as seaman, as seafarer, nakakapagod po kasi syempre yung trabaho nila, ma'am. Pero yun nga, tipid yung pagkain, kulang sa tubig. To the point po na naubos po yung tubig nila na binibigay. Kumukuha na lang po sila sa tubig dagat, papakuluin para lang po mayroong mainom. Okay. Anong klaseng barko ba itong sinasakyan niya? Cargo po, ma'am. Cargo. Ano ang dala nila? Do you know? Yun ang Langis ba? Hindi ko, O- ma'am, alam. Wala akong idea po. Okay. At ito ay mismong ikaw ang nakarinig nito galing sa kanya or Opo. naikwento lang rin? May mga post kasi siya, ma'am, na parang sinasabi niya survival mode. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-survive. Tapos, syempre, mama ko as kapatid, ang comment ko Nababahala lang ka. po, ano bang problema? Tapos Okay. yun, kinikwento Tapos yun, ko niya. ikukwento niya. Sabi ko, dasal ka lang, Mel, kasi 4 months ka pa lang dyan, 5 months ka pa lang, medyo malayo pa yung 10 months. So, ibig mo sabihin, hindi niya ito naparating sa kanyang pinaka-agency? O Tingin ko, ma'am, hindi. Pero meron siyang mga cryptic, tawagin na natin, Opo. cryptic na mga posts. Tapos, yes, ma'am. Tapos, nung April 6 po, nung Sabado ko lang din po yun, ma'am, nalaman. Nung April 6, nag-post siya ng video doon sa, nag-PM siya doon sa partner niya. Something like may dugo siya. It's either dito. Tapos, binura din po niya, ma'am. Binura rin lang na. Apo. kausapin- Pero meron siyang message, ma'am, na kung mamatay ako, itabi niyo na lang ako doon sa anak ko. Yun lang po. Ganun lang po, So, ma'am. meron siyang mga nakakabahala na mga pananalita. Opo. Eudicel, magandang hapon sa'yo. Ano itong huling message niya sa'yo? Anong nakita mo doon sa video? Meron daw video, may video na pinadala sa'yo si Romel. Pero binura kasi niya, mami. Napanood mo? Hindi po. Okay. Hindi mo Ano lang napanood. po, map up lang. Anong sabi niya? Ang sabi lang niya, pag mamatay siya, itabi siya sa anak niya. Meron ba siyang mga na-share sa'yo na mga problema bago itong last na message na ito? Yung mga, lahi daw na officer niya. Alam mo ba kung nai-report niya ito sa kanyang pinaka-principal or sa kanyang pinaka-agency, yung mga nangyayari sa kanya? Hindi po. Hindi niya po na-report. Sir Bernard, Yusek, magandang hapon po. Mukhang meron po silang pagdududa tungkol sa kadahilanan po ng pagpanaw ng kanilang kaanak. Sir, nakarating na po ba sa DMW ang report na ito? Opo, unang-una po, kami po ay nagpapaabot ng aming lubos na pakikiramay po sa pamilya ng ating seafarer, si Romel O. Gaddude, na taga Lanao del Norte, no? Yes. Nakikiramay po kami, ma'am, no? At hindi po kami maniniwala sa anumang report. Siyempre, ang una po Yes. natin gagawin, magkakaroon po tayo, mag-order tayo ng isang masusing investigasyon, no? Katulad ng ginagawa po natin, no? We will not rely on reports. We will conduct our own investigation and we will get to the bottom to determine the cause of death of our seafarer. Mahalaga po sa atin
na kung may mga pagkakataon na ganito, kinakailangan malaman po natin yung katotohanan, no? At dumating po sa aming kaalaman ito noong April 24, 2026. Mismong yung ahensya po ang nag-inform sa Department of Migrant Workers Okay. tungkol po sa pagkamatay ng ating seafarer. Sir, may detalye po ba? Nadala pa daw po kasi ng ospital. So, gaano pa po katagal sa ospital before po pumanaw yung seafarer po natin? Ma'am, ayon po sa initial report na pinadala po ng Marlo Navigation Philippines Agency, no? Si OFW natin ay nakitang lying at the bottom of a staircase noong April 21, no? Okay. Meron daw siyang mga dugo, no, mix of blood, tsaka kung ano-ano, kaya siya po ay inasikaso agad, dinala sa kabina at in-airlift po, no, na using a helicopter to the nearest hospital doon sa Lanzarote sa may Spain ito, no? In So Spain. dinala ka agad at nabigyan ng immediate medical attendance. But on the evening of April 23, sinabihan daw sila na yun nga may nangyari sa kanya at siya ay pumatay unfortunately po. Okay. Wala pa pong initial na findings po from the hospital. Nagkaroon po ba ng autopsy report ito? Kasama po yun sa ating gagawin at ire-request at syempre yung cause of death po niyan aalamin po natin, no? Yung tanging autopsya lamang ang makakapag-confirm kung ano po yung cause of death, whether it's natural, it's caused by a disease or a foul play. Malalaman po natin ang katotohanan niyan pag natapos na po yung autopsya na igagawad po sa ating OFW. Saan po gagawin ang autopsy? Dito po ba o doon? Una po, sa Spain po, doon sa hospital, kung saan siya nandoon, Okay. doon po natin i-request yung autopsy, no? At syempre, pag may resulta na, pwede natin gawa ng confirmatory autopsy din dito sa atin, ano? Para malaman natin at tayo ay masatisfy na yung kanilang resulta doon ay confirmed dito rin sa atin, ano? Oo. Syempre, yung repatriation of remains niyan, isa rin yung ating aasikasuhin, no? We will help the family. In other words, lahat ng pangangailangan ng pamilya at ng ating kawawang OFW ay gagawin po ng lahat ng DMW. Magandang hapon, Captain Madanlo. Sir, mabibigyan niyo po ba kami ng update tungkol po dito sa nangyari kay sa ating seafarer na si Romel Gadjuge? Salamat po, Attorney Aina. Gaya po ng sabi ni ni Director Ogie po, no, sa kasalukuyan, inaantay din po namin na makakuha noong autopsy result. Nang sa ganun po, malaman po natin kung ano exactly yung naging rason ng pagkawala ng ating crew na si Mr. Gadjude. Sino po ang nagsabi sa inyo? Paano po nalaman ng Marlo Navigation Philippines yung tungkol po sa nangyari kay Romel? Una po namin nalaman yun galing sa aming principal, no? But then noong 23, yung pong pagpanaw ng ating crew, narinig namin yun directly sa kanyang pamilya. Kaya lang, na-explain din po namin sa kanila na yung taga-hospital, yung doktor po, sa kanila lang magbibigay ng balita considering yung data privacy. Kaya yung ginawa namin, nang hingi po kami sa kanila ng authorization letter to which that evening din po na-confirm din ng aming principal na yun nga, pumanaw na yung kanilang kapatid. Captain, pag sinabi niyo pong principal, sino po ito? Ito po ba yung barko mismo o yung may counterpart po ba kayo doon na agency? Yun po yung counterpart namin, Marlo Navigation Cyprus din po. Okay. At ito naman po, ang nagsabi naman po sa kanila, direct from the hospital mismo or yun, paano po ba? Ano po ba ang sistema pag ganito? Galing sa Cyprus po, meron kaming tinatawag na PNI, yung local correspondent. Okay. Sila po yung nakaantabay doon sa hospital. Sila po yung nagko-coordinate Okay. kung ano po yung mga kailangan na gagawin po doon. So I am assuming po kasi ang sabi po is in-airlift. So agad-agaran po na nabigyan ng atensyon, yun pong nangyari kay Romel. Noon pong 21 po ma'am, naidala po, na-airlift po, na-request po kaagad. Buti na lang po within range, kaya na-airlift po yung crew. Okay.
Siya lang po ba ang nagkaroon ng insidente nung araw na yon? Opo, isa lang po ma'am. Based din po doon sa pinadala namin na accident report sa pamilya, it appears na mayroong intoxication na involvement. Intoxication, pag-inom ng alak? Alcohol, opo. Okay, so merong alcohol na ano sa, well, I guess ito na amoy or wala po bang sinabi Opo, kung ma'am. nahulog ba siya? It can be a possibility ma'am, no, kasi nakita lang po siya noong pagkatapos po ng gwardiya nung kapitan, nakita po siya doon sa may hagdanan na walang malay. So, Okay. Anong oras po? Anong oras po siya nakita sa hagdanan? Time of work ba or pasado na po hating gabi ma'am. okay. So hating gabi. So kumbaga panahon na ng pagpapahinga dapat. Opo, tama po 'yun. Kailan niyo huling nakausap si Romel? Nung Monday po, That's April 20, ma'am. sabi niya po balik na daw siya sa work. Yun lang po. Kailan yung sabi niya na pag kami nangyari sa kanya o pag namatay siya, itabi na lang siya? Nung April 6 po, So mas maaga yon. sabi niya yun. Okay. Kung April 20 ng gabi, siya nag-message siya, sabi niya babalik. May tama ba ako, Captain Madanlo and Yusek Bernard? We have like a 7-hour or 8-hour difference, no? From, anong tawag nito? With Europe, with Spain. O kung saan man siyang, kung nasa laot siya, no? More or less 7 to 8 hours. So, mga tanghali yun siguro sa kanila or early morning? Nung nangyari po 'yun, ma'am, yung sa report po namin, 21 ng maglagpas po ng hating gabi bago mag-alauna ng madaling araw kumbaga po. So, 21 na po 'yun sa Sa atin, 21 ng umaga na yun. Opo, 21 na po 'yun ng umaga sa Pero atin. ma'am, yung kapatid ko na pick up daw po ng medical helicopter, 10:36 na po ng umaga. Ng umaga. Opo. Oo, that would have to be, kasi kailangan i-coordinate yan Opo. At saka depende kung gaano kalayo. Well, I guess, masasabi natin na maswerte kasi kaya pa ng helicopter na Opo. pumunta at sunduin siya at ibalik or dalhin sa... Gaano po ba kalayo yung pagdala sa kanya? Yung kung nasaan yung barko at that time? Attorney, hindi po na-mention yung exact na distansya po layo mula doon sa barko at saka pinanggagalingan ng helicopter. Mm-mm. I am assuming lang na yung kanyang, siguro nung nakita siya, yung condition niya, hindi kaya ng first aid ng barko. Kasi ang barko, meron naman talaga may medical facilities rin yan for emergency, gano'n. Bakit nila kailangan tumawag ng yung evacuation, medical evacuation? Yusek Bernard, ano po ba ang protocol sa mga ganito? Usually, pagka may medical condition yung ating OFW, no, lalong-lalo na pagka based on initial assessment, kinakailangan ng urgent and immediate medical attention, kinakailangan i-airlift at dalhin talaga sa hospital. Yun yung ating protocol. Nakita nila yung kapatid ko past midnight ng April 21. Pinika po siya ng medical helicopter ng 10:36 ng umaga. Ng umaga. Nakausap po namin yung doktor, oras po dito sa Pilipinas, April 22, mga 11 or 12 midnight, ma'am. Ang sabi po ng doktor, sinabit daw po yung kapatid namin sa kanila, in coma na daw po. And then, nag-run po sila ng mga test. Nalaman po nila na nagkaroon po ng brain injury yung kapatid ko at sobrang damage daw po yung utak. Meron silang sinabi sa amin, attorney, na mag-try sila ulit ng isang test, which is yung brain death test. Okay. At sabi nila, tomorrow, tawag kayo sa amin ulit. During that time, baka meron ng resulta. So, may 23, ma'am, ng 5 p.m., tumawag kami ulit doon sa hospital. Yun na nga po, ma'am. Sinabi na po, napatay na po yung kapatid ko dahil po daw po sa cerebral edema. Yun po. Siyempre, ma'am, dahil sa limited lang po, hindi nagkakaintindihan yung salita nila sa Spanish versus dito sa mga kapatid ko. Ang hingi ako ng tulong kung sino yung gusto, on our behalf, doon sa mismong hospital. And then, wala kasi kami, ma'am, nakuha. Baka gusto namin ba ma-clarify?
Palagay ko, dito malaki ang maitutulong. Ito na yung sinabi ni Captain Rizaldo Madanlo na humingi sila ng special power of attorney sa inyo. Nagpapirma si Nabigyan- sir sa akin, ma'am, ng authorization nung gabi ng April 23. And then April 24 po ng morning, magsi 6 a.m. Nakapagpasa po siya sa amin ng report. I mean, yung picture lang po ng kapatid ko, napatay na nga po doon sa hospital. Ulitin po namin, nakikiramay ang kabuuan ng Wanted sa radyo. Kasama na po si Senator Raffy Tulfo sa nangyari po. Simpleng nalaglag lang yun, attorney. Bakit ganun kadamit yung utak? Yun. Kaya kailangan talaga natin hintayin yung tawag natin ay autopsy, tapos yung incident report kasi yung mismong Captain Madanlo, yung pong barko mismo, dapat magkaroon sila ng incident report, i-describe nila saan ba nahanap, saan natagpuan, gaano ba kataas yung, kasi sabi may hagdanan ba na kung saan siya natagpuan. I'm sure may mga CCTV ang barko. Ano po ang status ng paghingi ng Marlo Navigation Philippines, Captain Madanlo, sa report na manggagaling sa barko po? Ano pong status nito? Noon pong noon pong 23, nakakuha din naman po kami kaagad noong accident report po. Okay. And then pinasa din po namin kaagad yon sa siyam na mga kapatid ni nung crew namin. So doon po naka-describe kung paano nakita, sino nakakita din po, pirmado din po noong kapitan. Okay. So, Pwede niyo po bang yung- i-share sa amin saan pong parte ng barko? Is it malayo ba sa kanyang quarters? At meron bang report din doon kung sino ang huling nakakita or nakausap ni Romel sa mga kasamahan po niya? Wala pa po kami individual statements ng mga crew, ma'am. Ang pagka-describe dito ni Kapitan, yun pong na-mention kanina, na nakita doon sa bottom ng staircase kasama nga po yung suka niya. Yun po yung pagka-mention nila doon. Meron bang CCTV daw ang barko po? Yung ship? I have to verify, ma'am, kung meron sila doon. But then limited lang po yung mga barko namin na may CCTV, lalo na yung sa may mga hagdanan. But then, i-verify ko rin po, ma'am, kung sakasakali na merong CCTV yung barko na to. Okay. Kasi sigurado ako na ito ang isa sa mga hinahanap ng ating mga kaanak, no? Further details, meron bang, kasi ano bang nangyari the night before? Sino ang mga kausap? Wala pa po tayong ganon na mga detalye. Wala pa po, ma'am. Yun po yung pinadala namin kanina. Inaantay po namin, hopefully, pag magbubukas na rin naman po yung Cyprus ngayon, makakuha po kami ng karagdagang impormasyon dito. Okay. Yusek Bernard Olalia, in cases like this po, how long are we looking at? Gaano po katagal bago mabigyang linaw po yung nangyari, yung insidente, para na rin for the peace of mind ng mga kaanak, lalo na mukhang merong cryptic na mga pananalita yung pumanaw po, yung nagsabi siya na kung mamatay siya, kung may mangyari sa kanya, ilagay na lang siya, parang nagbibilin. At saka yung mga tungkol sa mga reklamo niya na mukhang hindi maganda ang pagtrato sa kanila. Yusek Bernard, ano po ang magiging protocol dito? Yeah, there are certain protocols that have to be observed, no? Lalong-lalo na namatay yung ating seafarer, no? So number one na protocol dito, a proper and exhaustive investigation shall be conducted, no? And then yung autopsy report shall also be established and conducted, no, to determine yung cause of death. Kasi very important yun Sa autopsy pa lang malalaman natin. Pati yung blood content na sinasabi na nabanggit ni Captain, makikita at mako-confirm yun doon sa blood analysis ng ating OFW, no? So everything has to be in place. Ibig sabihin, we will exhaust all means to determine kung ano talaga yung nangyari, no? And ang DMW naman will conduct its own investigation, no? We will reach out to the crew kasi may mga kasamahan siyang Pilipino on board. Yun. And we need to talk to them, no? Okay. If it needs to be through a Zoom meeting while andiyan pa yung mga crew on board, Yes. gagawin po natin. So kukontakin po namin yung agency and we will get in touch with the other crew para malaman natin yung buong istorya. Alam mo,
Yes. Maliban doon sa hard evidence, yung katawan, Yes. yung nature ng injuries niya, yung testimonial salaysay ng kanyang mga kasamahan would also be very important and play a role to determine the real cause of death. Yusek Bernard, alam po ba natin kung ilan pa ang mga Pilipino on board at saka kung merong OS lang o ordinary seaman, tsaka kung meron na tayong mga AB? Ano ba yun? Yeah. Alam natin yan, definitely. Because Okay. we have a complete database eh. Okay. Alam natin kung anong araw siya sumampa, Yes. kailan matatapos ang kontrata, sino ang Okay. mga kasama niya, anong araw sumama yung mga kasama niya, kailan sila mapapalitan. Lahat, all important details are in our database. Okay. We just have to retrieve it. No? Okay. As we speak, pwede nating ipakiusap sa ating opisina dito to retrieve all the details. No? Yes. Maski rin ang agency, alam din nila yung mga detalye na yun. Pero yung sa agency, tanungin ko lang kay Captain Rizalto Madanlo, ilan po ang nakadeploy nang galing po sa agency ninyo doon sa barko na yon kasama ni Romel? Attorney Aina, 7 po yung nakadeploy dito na Pinoy. 7. Nakasama na po doon Oo. si Romel. Yan yung nanggaling pa lang sa inyo, pero malamang meron din galing sa ibang agency, tama ba? Meron din pong ibang lahi. 6 po yung hindi Pinoy doon na mga opisyales. Pero lahat ng Pilipino galing sa inyo. Tama po. Sa ahensya lang po namin nanggagaling Okay. yung 7 tripulante doon. Okay. Captain Madanlo, wala bang ibang nagreklamo may dumating ba na reklamo sa inyo tungkol sa sitwasyon nila Romel doon? Wala po kaming natanggap na reklamo regarding sa barko na to, ma'am. Okay. Kasi si Romel, meron siyang mga issue tungkol sa wala ng tubig, na kailangan nilang magpainit na lang ng tubig dagat. Pero ano yan ha? Hindi naman desalination yung yung proseso na yan. And even sa pagkain. Yun pong mga previews ninyong napadala, wala po bang nababanggit? Wala pong mga dumating na reports? We are doing debriefings po dito sa mga tao namin, ma'am, kapag meron pong nababa. Wala po kaming natanggap na impormasyon na walang tubig na maiinom or kulang sa pagkain. But then, Meron silang pagkatapos tubig po na ito, ma'am, binibigay, i-double check attorney. po din po kaagad. Kulang po talaga. Okay. So kulang Opo, ang kunwari, tubig. kunwari, na hindi sila bumabiyahe. Mm-mm. 1.56 peraso lang po para sa kanilang nakabudget 7 tao. Sa Marlo Navigation, at least umabot na sa inyo ngayon. Yun nga, kung first time ka na sumampa, medyo alanganin ka rin na magreklamo ka agad kasi natatakot Tama ka po. syempre na baka mamaya mabansagan kang reklamador o ano, di ba? Ang gagawin na din po natin is aantayin po natin kasi mahalaga po Yes. yung Autopsy. maliban po sa autopsy attorney, yung interview po, no, yung pag-imbestiga din po dun sa iba pang mga Pinoy na nakasama po ni Sir Romel. I think 7, no, tama po 7, attorney. kasama 7. na si- Opo, yung 7 dun, ma'am, yung mga kasama niyo pong Pinoy dun, antayin po natin na makausap po mismo ni Attorney Olalia at ng DMW para malay natin na may magandang impormasyon tayong makuha Yes. sa kanila, ma'am. Para mas malalim ang magiging Yes po. investigasyon. Baka may napagkwentuhan, may alam, may nakakita, no, kung ano po ang nangyari kay Sir Romel. At kayo, Diesel, naman, siguro, syempre, mahirap, masakit pa na balik-balikan, ano? Pero hanggat sa kaya ng maaalala mo, ano ang mga sinabi sa'yo, whether by verbally, nag-uusap kayo, at saka yung mga messages, kung mas-screenshot mo, para mapadala, pati na yung meron nakalagay deleted. Kasi alam mo, Shari, kahit deleted, kayang i-retrieve yan eh. Basta lang merong, may proper na clearances. Opo. Oo. Ibigay natin kay Attorney Bernard Olalia, ang ating Undersecretary sa DMW. Ma'am Yudisel, again po, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya, ma'am. Ma'am, antayin lang po natin yung report po, ma'am, from Sige DMW. po. Opo, aasahan po namin yun, ma'am. Yes, ma'am. And sasamahan po kayo ng reporter po namin sa office po ni Yusek Olalia, ma'am. Opo. Salamat po and muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Sige po. Ma'am Yudisel, salamat din po, ma'am. At magandang hapon po. Ma'am.